Hello mga ka-offloader sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Offloader sa Pinas Market. Maraming daghan salamat sa inyong tanan, sa mga subscribers natin at sa ating mga viewers. So sa mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan pakipindot naman na ang subscribe button at saka bell button. Tulungan nyo ako na maabot natin ang 50, at least 50 man lang subscribers ngayong katapusan ng June, no? Yun yung target natin. So pag-usapan natin mga ka-offloader, mga ka-OFW, mga Pilipino, bakit ako naglaylo sa pagtitrade sa Nasdaq, So pag natin bakit bumalik ako sa Philippine stock market, So yan. Nung una kasi nag-umpisa ako sa bago ako natuto ako mag-stocks. Dahil may sa akin, nag-akit na kasama sa trabaho na ganoon mag-stock so nagbukas siya binuksan niya ako ng Call Financial, so doon ako nag-start ako ng mutual fund, pero hindi naman ako hindi ko siya type yung mutual fund kasi may period na hindi mo pwedeng ibenta, maghintay ka pa ng 3 months ganoon. So yan, pumunta naman ako sa mga stock, yung mga kahit ano-anong stock ang tinitrade ko dati, yung mga umaangat na mga penny stocks, ganon. Mga homes, mga spinik, mga togs, basta mga tapos parang wala akong gana parang mabagal nababagalan ako. So lumipat ako sa mga blue chip, mga malaking company, wala pa rin, parang wala. So nagbukas ako ng account dito kasi sa Middle East, sa Qatar, may mga bangko na dito na nagtitrade ng US market So nagbukas ako ng account para makatrade ako sa US market. So doon, nag-umpisa ako doon na mag-trade kasi umalis ako sa Pilipinas, wala akong gana. So nag-try ako nila yung sinasabi nilang mga Apple, Microsoft. Diyan, trade ko sila dito. Dito ako nag-umpisa yan, Dito ako ang mahal nila So yung sahod ko kailangan mag-budget pa kasi may estudyante pa tayo nito nga time So yung siguro na budget ko lang dito 1,000 USD ganon. So magkano lang nakuha mong dito 340, so dalawa o tatlo. Yun lang na magawa mong o 5. Tapos magkano lang kikitain noon pag umangat. Ito si Microsoft pag umangat sa isang araw lang yan 5%, mga 2%, gano'n lang yung nila yan mga gano'n lang ang sa isang araw angat nila. So maliit lang din, di ba? Tapos sila si Apple dito ko pa yan sila tinitrade So maliit lang yung so nawala akong, parang umandar naman yung ko na ang pangit naman ng dito. Ang liliit lang din naman pala pag dito ka sa US market. Sila Tesla, diyan tinitrade ko yan. Magkano lang yung angat ni Tesla, di ba? Tapos sabi nila, maganda ang US market. Ang problema kasi although maganda pa rin ang US market kaysa Pilipinas, kumpara mo. Ang problema lang kasi dito sa US market, kasi open ako na-access ko halos lahat ng stock niya, yung Nasdaq, New York Stock Exchange. Tapos dito sa ginagamit kong platform na TradingView, meron kasi yan siyang mag-filter ka na yung mga US market, yung mga top gainers ba? Top gainers na mga stocks na lumilipad ng mga 330, ganun yan, mga 200 plus, 150. Nakikita ko yan sila. So ito sila, mga pinistock to sila na mga minsan naabot pa ng 1,000 ito 3,000 yung angat. Lang kasi ito merong nag-reverse split kasi pero ang diyan, lang yan siya, 35% lang yan. Ito talaga yan, 100% yan siya na angat. Burahin natin yan para kita nyo. So dito kaya dito sa pag-open ka sa sa tawag niyan dito sa US market,
mainganyo ka na hindi ka na mag-trade dito sa Tesla. Mawalan kang gana mag-trade kay Tesla. Kasi ang lilit lang ng angat na percentage. So, si Microsoft ngayon, parang Philippine stock din naman to si Microsoft, ganun din. Bumagsak din naman. Ito, lumipad. So, magkano lang yung angat niya ngayon? Sa 2% lang, ganun. Mawalan ka ng ganang ganun dito sa US market ka nagtitrade. Tapos nakikita mo yung may stock pala na 100%, 200%, 500. So, nainggan niya ako. Kaya lumipat ako dito sa kasi katulad yan, ang presyo is $5, $6. May mga $2, $1. So, kung may 1,000 USD ka, marami kang mabili, di ba? Tapos pag umangat, 100%, kikita ka ng diyan, ng todo. So, nainganyo ako dito na mag-trade. Ang problema lang, pag dito ka mag-trade, parang ma-addict ka parang maging hindi naman ako typical na yung nagsusugal. Pero dito, pakiramdam ko naging sugal na ako kasi parang napumo or gusto na kikita ka agad, ganun ba? Kasi tapos naging addict na sa dito. Kasi ang nangyari kasi nung nag-umpisa ako dito sa dito zero pa. Yan yung green na yan, yun yung umangat ako, kumita na ako diyan. So, pero pag after niyang kumita na ako, bumagsak naman yan kasi doon na mandar yung minsan parang natuto kang maging madamot, greedy sa pagdating sa pira Tingnan mo naman yan ito yung pag-umpisa ko. Yung umabot na ako ng almost 15,000 diyan Kasi dito kumikita nga ako diyan, di ba? Kasi dito green nga yan Yan. So kumikita na ako diyan sa yung pira ko umabot na ng almost 15,000 USD. Ang problema, ito, inabot ng bagsak. Yan, bagsak na. Hanggat wala na talaga, hindi na nagkabil. So, yan, ito na yung talo ko, 72,000 USD. Malaki ng pera, di ba? Nung ba yan? Pero, kaya sabi ko, wala na to, hindi na maganda kasi, kumaga parang, naging sugal na ko na kasi siya Yung na-addict ka na ba na, bukas makabawi ako, pag sahod, ubos-ubos, withdraw 10,000 USD. 10,000 real o 3,000 USD, posta, isang bili, ganun ba? Kasi na-addict ka na napupumo ka tingnan mo yan dito Kasi minuto lang ang dito kasi, ang laruan dito sa pag nag-trade ka. Tingnan mo, kanina umandar naman yung ko. Kasi nakakita ako nito So bumili ako dito sa 4. Tapos nag-stop loss ako dito sa 4.5. Nahit yung Tingnan mo yan, ilang minuto lang yan. Nasa 2 minutes time print tayo Yan, nag-drop siya diyan. So nahit ang ko, pero kumita ako sa 4 Tapos nung na-breakout naman niya dito, pumasok naman, bumili naman ako. 2,000 USD binili ko. So umabot siya dito banda, nag-city. So lang stop loss ako ng 6.5 naman kasi baka ma-hit pa So pero may kita na yun kasi may stop loss. So na-hit siya, na-trigger, na-hit siya. Ilang minuto lang yan, 2 minutes lang yan na-drop. Ganun. So na-hit na yun pero at least kumita. Kasi dati nung nag-umpisa ako ng dito day trade, ayaw ko ng ganyang mga stop loss. Pag umangat dito, pag breakout, bili ka agad yan. Bili. All in. Kung magkano pira ko sa all in. Tapos, angat siya. Pagdating dito, kasi wala umabot na diyan. Ayaw ko pa yan ibenta kasi gusto ko pang umangat Parang ganun ba? Umandar yung yung gusto mo ng maraming pira, ganun. So, kung hindi ka mag-stop loss, bubuhos yan, tatalo ka. So, balik dito sa minsan madali pa, malugi. Katulad yan. Kaya sinasabi nila na maganda sa US market. Depende kasi yan Ang nagsasabi kasi diyan sa marami sa Pinas na sinasabi nila na maganda sa US market kasi umangat. Kasi
hindi nila accessible ang lahat ng ano. So ang ETF lang yung mga ano diyan, yung kadalasan diyan sa Pilipinas, mga ETF lang yung tinitrade. So basket yan sa maraming stock yan nabubuo. So isang basket na maraming stock, ganun yung tinitrade. Pero pag kung may access yan sila sa mga ano, sa mga penny stock ng Nasdaq, ito mga penny stock na ano yan, yung mga diyan mo madali na ano diyan ka madadali kasi tingnan mo to China na ano lumilipad. Oh, yan 2 minutes yan, mga ganyan. Pero pag bumuhos yan, pag hindi mo madadali ka diyan eh. Tapos ang problema din kasi dito sa ano sa US market, mayroong ano itong ganyan itong mga reverse split. Isa sa nakapagdali sa akin yung mga reverse split kasi minsan down ako, so ayaw ko siya binta. Pero kinabukasan biglang mag-declare ng reverse split mga ganyan. So ibig sabihin kasi ng reverse split, ang isang share mo maging 3 share na siya. So ang mangyari diyan, ang 3 share mo maging 1 share na lang. So 3 share mo maging 1. So mangyari maging tataas ang presyo niya at liliit ang ano mo, ang tawag niyan, yung number of share mo. Kaya doon ka madadali, maiipit. Kung nabili mo siya dito, tapos nag-reverse split ng 3. Ang maging presyo niyan, sa calculation nila, nasa city na yan o tataas pa. Depende sa ilan yung hawak mong share. Tataas yun, tapos liliit yung share mo. Ang 3 share mo, maging 1 na lang siya. So, mayroong ganito Sa Pilipinas, may mga reverse split. Hindi siya reverse split. Yung 1:3. Parang dadami ba? Kung isang stock mo, isang share, maging 3. Ganon yung sa Pilipinas. Dito, maraming dito na madadali ka Tapos, mayroon pang yung biglaang balita na mag-tender offer sila. So, babagsak naman ang presyo niyan. Tingnan mo to si tingnan mo diyan ang buhusan, di ba? Ito nag-reverse split dito. Nagbalita. So nabalita na yan siya. So nagkabuhusan. So madadali ka dito sa So, kaya kung sabi ko wala na kasi ang laki na ng talo na Ilan na yung talo ko dito na yung pira na yan Parang pero wala na kinalimutan. Kasama yung panalo diyan, yung 72. Siguro yung panalo ko diyan mga 20,000 siguro. Yung 50 diyan talo yan sa sahod, buwan-buwan na sahod yan. So, kaya naglaylo muna ako dito sa sa Nasdaq, bumalik ako sa Pilipinas. At least sa Pilipinas wala tayong choice so kahit na hindi ko siya kasi dito kasi pag nandito sa akin yung pira, mahikayat ako na i-withdraw tapos so ang ginawa ko doon na lang sa Pilipinas, at least hindi ko magalaw. So at least long term ito namang Pilipinas bullish naman yan siya tingnan mo, ang ganda ng panahon ni Jamie Pinoy dito kay Duterte nagkaroon kasi ng COVID kaya bumagsak umangat, pero dito kay BBM walang nangyari, bagsak to. So pero siguro after 2 years pag napalitan na yan kasi ang ginawa naman ng PSA, bullish plug Yan ang bullish plug. So, ahataw yan. So, kaya, sabi ko, kaya mas, pa rin, maganda pa rin sa Pilipinas. At least mabagal, hindi ka wala kang ibang choice. Pag dito sa US market ka, talagang uubusin pira mo dito. Walang day trade. Kasi, kailangan mo, pag ganito kasi mga stock na yan, day trade lang yan, hindi mo pwedeng long term kasi pag long term mo niya yan, umangat na tapos ayaw mo pa ibenta kasi kumita ka na ng 200%, ayaw mo pa rin ibenta, gusto mo pang mag 1,000% ang kitain mo, kinabukasan yan, ito bubuhos yan, babagsak yung mga na yan, stock presyo tulad nito sing saan ba to yung isa, ito yan ito, umangat siya diyan, pero sunod na araw, bumuhos.
bumagsak siya dito eh. Umangat naman siya dito pero ngayon eh so yan no, dito ipit na naman tayo dito. Meron tayong 1,000 USD dito binili. Dito ako nakapasok sa city kasi kala ko hataw pa siya eh. Wala na eh. Kasi ano pa lang man, nag-umpisa siya dito tapos nakapasok ako dito sa bandang 650 yata ako nakapasok. Wala na, hindi siya na tumuloy. Bumagsak na, balik ka. Ngayon, ipit na yan. So, ang dati kasi pag ganyan na, ipit na ko, binibinta ko siya. So, ngayon, hindi ko na lang siya bininta, hinayaan ko lang dyan muna. So, kasi duda ko ito, hahataw pa to eh. Matataas pa to dito sa ano eh. Sa taas dyan. So, kung nagtitrade ka naman ng nagtrade ka naman ng US market, meron tayong channel na Doodle Goose to US market. So dito mag-subscribe ka rito, meron tayong videos din, mga araw-araw na ginawa, may mga target price tayo. Ayan. So tayo yung panoorin, mag-subscribe kayo diyan So yan lang po, bakit ako tumigil o naglaylo sa Nasdaq o day trade dahil talunan. Hirap. So pero lagi yun, hindi ko na yan iniisip na enjoy lang. Ganun talaga ang life. At least enjoy ako sa ginagawa ko, sarili kong pera. Natalo man ako, walang magsisisi sa akin dahil ako lang. Kasi kaysa magnegosyo ka, marami kayo, baka magkaanon pa kayo, di ba? Dati kasi may magkurpo tayo. Sabi ko, ayaw ko na mahirap magkurpo dito sa stock mahirap. Kaya doon lang muna tayo sa Philippine Stock Market, tangkilitan ng ating Adios, mi amigos. Huwag kalimutan mag-subscribe naman dyan sa ating channel.